At dahil pa rin nga po sa masamang panahon, mas malalang traffic sa EDSA ang pumupirwisyo sa mga motorista simula pa kaninang umaga. Ito pa, may nakaamba pang manding taas singil sa petrolyo sa susunod na linggo. At para sa Update Live mula sa EDSA Mandaluyong, may Express Report si Gerard De La Peña. Gerard, kamusta ang daloy ng trapiko dyan? Ako, Friday. Ano ba, payday? Friday pa naman. Naku Ruth, tama ka, napakaraming ang dahilan para makaasa tayo na napakabigat na daloy ng trapiko sa maraming lansangan dito sa Metro Manila, partikular na dito sa EDSA. Silipin natin yung lagay ng EDSA sa mga oras na ito. Route northbound lane mula dyan sa bandang Pasay, mula FB Harrison hanggang Taft ay may pagbabagal na ng daloy ng trapiko. Ang sunod na aasahang pagbabagal ay mula dyan sa Ayala Tunnel hanggang sa Buendia. At ang kasunod naman ay mula Buendia all the way up to Cubao. At ang sunod dyan ay dyan sa bandang North EDSA kung saan moderate naman ang daloy ng trapiko. Bandang Balintawak Cloverleaf ay medyo heavy na rin ang daloy ng trapiko. Southbound naman mula sa bandang Monumento, mabagal na ang daloy ng trapiko dyan sa area na yan. At ang sunod dyan ay sa bandang FPJ Station ng LRT Line 1. Ang sunod dyan, sa Quezon Avenue hanggang Boni Serrano ay heavy na rin ang traffic. At pagdating dito sa bandang SM Mega Mall ay moderate na ang daloy ng trapiko hanggang sa Shaw Boulevard. Moderate naman mula Estrella hanggang Buendia at may pagbabagal makababa ng Magallanes Interchange hanggang sa Pasay Tramo. And as usual, may pagbabagal din ng daloy ng trapiko sa bandang Taft Avenue dahil dun sa stoplight. So Ruth, pabugso-bugso ang pag-ulan ngayon kaya naman bumabagal din ang takbo ng mga sasakyan. Pero kaninang umaga pa lang ay napakalakas na ng ulan kaya marami na rin ang naapektuhan ng matinding traffic. At dahil nga sa masamang panahon ay sinuspindi rin ng MMDA ang number coding scheme ngayong araw na ito at maski nga sa Makati ay suspended na rin ang coding. Sabi ng ahensya, asahan na mabigat na daloy ng trapiko sa ilang mga lugar, partikular doon sa mga nakitaan na ng baha tulad sa MacArthur Highway sa Valenzuela, Pedro Hill Taft Avenue sa Maynila, Governor Pascual Avenue, Santolan MH Del Pilar Street at Maysilo MH Del Pilar Street sa Malabon at sa Rizal Avenue, corner 11th Avenue, dyan naman sa Caloocan. Pero ito Ruth, mainam nang magpagas ng maaga ang mga motorista dahil sa susunod na linggo ay may namumurong pagtataas sa presyo ng langis. Ayon kay Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang kada litro ng diesel. Posible ring tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso ang kada litro ng gasolina. Lang sa world market dahil wala pang maasahan ng merkado sa pagitan ng US at Iran. May pagnipis din ng supply dahil limitado pa rin ang paggalaw ng supply mula sa Middle East. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mahirap pa rin malaman kung paano nga ba ang takbo ng presyohan sa world market. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. If somebody bombs a facility, akyat siya kaagad, no? Or like when they say, oh, we're going to on peace talks, bagsak kaagad yung presyo. It's really reacting. I can't predict really what's going to happen. What we can control lang actually says is how we react to such changes. So that's why we've been pushing for conservation, less consume less electricity, mga ganun lang makokontrol natin. But and hoarding, but on the price it's really difficult to predict. Sabi pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dito ay hindi pa raw pwedeng mag-relax hanggat wala pang problema na pruweba na pababa ang inflation rate ng bansa. Ruth, kung nakikita nyo mula dito sa aking kinatatayuan, ang nakikita nyo ngayon ay itong northbound lane ng EDSA dito sa bandang Reliance. Napakahaba na ng daloy ng trapiko at ang gaya na nabanggit ko kanina ay hanggang Cubao na ang traffic na ito. At yun lang, ang mapapaalala lang natin sa mga motorista, ingat lang at medyo madulas ang kalsada sa mga oras na ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.